Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundo showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Ito na mga boys, ito na mga pops. Alamin mga trending ano o sino ang masarap. Gusto mo ba makiuso? Join ka na dito sa diskurso. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Welcome ang lahat ng kasarian. Mainit na ganap, walang tigil na kwentuhan. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. O chismis na araw, mga kaibigan, mga marites. Ito ang inyong Tito Ace or Tito Chismoso kasama si... Ako naman po si Claire Santiago, ang inyong Mamarites, ang mami nyong Marites. At ito po ang Marites On Air! Okay. Guys, ito ang Marites On Air nga pala. Ito ang bagong talk show. Or chismis talk show kung saan pinagpag-uusapan natin lahat na everything in regards with showbiz, in and outs of showbiz, lalong-lalo yung mga hot topics kung anong mga nangyayari mga fresh and trending topics natin, pag-uusapan natin yan. Yes, yung mga issues about your idols, dito mapag-uusapan natin yan. So, dapat tumuto kayo. Yes, pag-uusapan yan dito. At syempre may mga POVs kami, no? Oo na naman. ibibigay sa inyo. Hintayin niyo yung mga POVs at namin. At hintayin nyo yung mga magiging guest namin. Oo, talaga. Magkakaroon kami ng mga celebrity guests. Nice. And ang show namin, hindi to tulad ng ibang show, ang show namin is itatakal namin lahat. Everything na gusto nyong malaman sa mga celebrities o mga artista na mga iniidol nyo. And tatanong namin yung mga bagay na hindi natatanong ng ibang mga interviewers sa kanila. Kaya abangan nyo yan. So, ano bang unang topic natin? Bukod dun, partner, gusto ko yung suot mo ngayon. Napaka, so elegant ka. So fabulous. Fabulous. Ikaw din eh. Alam mo ba, yung combination ng fashion mo today is napaka-professional according sa nabasa kong article. The pink and gray. Yan, isa daw po yan sa isang napaka-professional na combination, color combination. Ay, sino ba ako ngayon? Ikaw, sino ka ba ngayon? Ano bang pinoproject mo ngayong araw? So, hindi tayo gano'n nakapag-prepare. So, tayo po muna ngayon si Chang Ami. Chang Ami. Galing, gama, tama. Ang ganda ng, galing Sona si Chang Ami. Sona. Tsaka galing sa, reception ng binyag, di ba? Binyagan. Ako, partner, sino? Oo nga. Sino pinoproject ko? Ang peg mo, sino ba? Sige, reveal mo na nga. Sino bang peg mo ngayon? Lord De Vera. Yung ng baboy. With matching pink na galing sa nice talaga. Lord De Vera, galing sa P-Donuts, di ba? Ito sa mga sideline. Eto na nga. Partner. Ito na. Pag-usapan na natin. Marites tayo dito eh. Anong pinaka-latest ngayon? Yes, syempre. Sa Instagram, nakita naman natin nag-post si Miss Chris Aquino na update
tungkol sa kanyang kalusugan. Ano ba yun? Oo nga, partner. Well, everyone knows naman kung anong nangyayari ngayon kay Miss Chris Aquino. In regards to sa kanyang pinagdadaanang illness, autoimmune disease, hindi biro ang ganyang klaseng sakit. And of course, lahat tayo na pinagdadasal natin ang kanyang mabilis na paggaling. Di ba? Kasi ang boring ng showbiz pag walang isang Chris Aquino na Queen of all media. Di ba? Considering na ngayon, kung isipin mo, ang daming mga nangyayari ngayon sa showbiz di ba? Oras-oras, laging may mga trending. I'm pretty sure, maraming comment or, syempre, remarks si Chris regarding sa mga nangyayari. And, nagmamatter lagi. Yung mga sinasabi niya, mga POVs niya. Naman. Kasi may sense, di ba? Sim. Nagsalita talaga siya. Maraming nakikinig. Maraming followers si Miss Chris. Marami tayong matututuhan sa bawat words na binibitawan ni Miss Chris. Oo, lalo na yung mga pagiging taklesa din. Diba? Kahit taklesa yun, di ba? Oo naman. Kaya pinagdasal namin, Miss Chris, kung nanonood ka, pinagdasal namin na gumaling ka ng tuluyan. At then, syempre, mag-guest ka pa sa amin, di ba? Yes, di ba? Who knows, natin yan, Miss Chris? Balang araw. Pag-usapan pa natin. Makabisita ka sa amin. Yan. Lalo na pag sa love life. And also, pinag-alasal ko rin yung well-being ng mga anak. Of course. Si Bimby, si Josh, di ba? Lalo na si Josh ngayon, syempre, medyo mahirap yung pinagdaanan dahil nag-close siya sa tito noy-noy niya, which na nawala, na maalam na din. So, yun. Nothing but, prayers for Chris Aquino and, and her family. And your family. Yan. Nothing is impossible with prayers. Pagdasal po natin lagi. Pagdasal po natin. Yes po. And ano pa, partner? Next. Ano pa bang... Ito. Regarding kay Maine Mendoza. Oo. Tamang-tama. Mainit pa yan. Kahapon lang ba yan? Daling oven ang init regarding to sa kanyang revelation. Di ba revelation? Saan yun nangyari? Sa Itbulaga? Regarding kasi panahon pinakano. Pero ito kasi, lahat naman tayo, alam naman natin na ang Aldab, sino bang hindi nakakakilala sa Aldab, di ba? Halos lahat, pati lola ko, panda-pan ng Aldab na yan, di ba? Bata matanda, tumigil ang mundo, tuwing tanghali, basta panoorin lang ang Aldab. Bawal magtrabaho, grabe. Nakaupo lang dapat nakatutok. Kala mo laban ni Pacquiao Laban ni Pacquiao once o thrice a year lang ito everyday, di ba? Monday to Saturday papanoodin mo. Talagang aabangan mo. Talagang engross ka, lalo na sa bumagsak yung plywood na ganon. Di ba? Parang, ito. Magkahawak na sila, di ba? At yung, napuno nila yung... yung Philippine Arena, di ba? Grabe yun. Grabe, ang daming naging fans nun. Isa na ako sa mga naging fans din nun. Yun nga, kaya lang nung nagkaroon ng interview with Maine about this, yung nasabi niya, kasi tinanong siya about sa kanila ni Alden kung bakit hindi naging sila. Di ba? Yun na nga, hindi siguro talaga pinalad or hindi ginusto ng Diyos maging sila. Kasi ang sabi, naging vocal kasi si Maine na talagang meron siyang gusto kay Alden. Di ba? Sinabi naman talaga na may gusto siya. Although si Alden nga lang, hindi pa siguro focus ang love life. Since understandable naman, di ba? Kasi nasa peak yung niya nung Aldab yun, di ba? Nasa peak. So, nag-ride lang talaga siya sa career niya. Which is, wala namang masama, di ba? Oo. Yun ang priority niya nung time na yun Pero I have this feeling na friend lang talaga ang turing niya kay May. Kasi di ba halimbawa, ikaw lalaki, tapos may nag-confess sa'yo ng babae. Marami talaga. Sample lang ba? Sige. Sample lang. Kunwari ka si Alden, di ba? Tapos nag-confess si Maine. Kunwari may dimple. Yun. Di ba? Si Maine, magandang babae. Di ba? Tapos ang tagal nyo nung magkasama. Parang syempre, magkakilala lang talaga kayo. Huli-huli nyo ng mga everyday kayo magkasama di ba? Although hindi sila physically magkasama noong time na yun. Pero nagkasama din sila. Hindi, I mean, sa studio, paano, di ba?
Yun. Of course, siguro mapapasok din sa isipan mo na, why not? Why not subukan ng isang serious relationship? Nga lang, like you said, Career talagang pinili niya. career, oo. Wala namang masama doon kasi binata naman siya and may talagang career talagang gusto niya, which is lahat naman tayo, yun din naman yung iba gusto ganun. Oo. Tsaka wala, masaya na sila sa buhay nila eh. Si Alden kung naging sila ni Maine or what if naging sila, di ba? Di natin alam kung magkaano yung career niya kasi kung naging sila, hindi walang possibility na magkakaroon ng Catherine and Hello Love Goodbye, di ba? Ganun. Kung naging hindi na gawa ang pelikula na hindi masabi ni Alden yung sinabi niya kay Joy na Joy, tayo yan Joy. Tayo yan Joy. Di ba? Pero ito may mga fanatics pa rin talaga na naniniwala na naging sila talaga. Diba? Hindi sila nawala, andyan pa rin sila, talagang parang pinanghahawakan nila yung paniniwala nila, no? Feeling ko yung mga sorry Lola, pero yung mga Lola kasi naniniwala pa rin eh, kahit yung mga AI. Talaga? Lola? Lola mo? Lola ko naniniwala na sila talaga. Siyempre, kasiyahan niya. Sila. Talagang super fan yung Lola. Mahilig pinapanood yung mga AI na. Alam mo AI? Ano AI? Ano ang apelyido ng AI? Ito. Ano? De Las Alas. AI. Yun nga, di ba? Pero sa mga diehard fans ng Alda ba, siguro kung talagang fans kayo, hayaan na lang natin sila. True. Di ba? Ano masasabi mo sa mga fans, diehard fans na talaga? Kasi si Maine may asawa na, di ba? Happily married. Baka naman, minsan nasasaktan na rin siya dun sa mga lumalabas na, di umano kasal, at meron pang anak. Di ba parang, kung ako nasa kalagayan ni Maine, parang, oh my God, parang ang sakit naman nun. Kasi yung asawa ko naman, ito. Oo, di ba? Nasaktan. Pero, yun nga guys, kung fan talaga kayo ng Aldab, fan din naman ako. Hayaan na lang natin sila. Hayaan na natin sa mga buhay-buhay. And supportahan natin sila. Yes, saan sila masaya and sa careers nila. Diba? Yun lang. Calm down lang. Tago na muna natin yung mga kandila. Yung mga kandila. Naalala ko dati, may kandila pa yun. Grabe yung kandila. Sando yung picture ni Alden. Nawala yung picture ko ng graduation eh. Pero yung mukha ni Alden eh. Diba? Ganun ka diehard. Alam na ko, dimples Dimples. Biglang Dimples, diba? Ayun. So, ano pa ba? Ang mainit ngayon sa showbiz. Liza Soberano. Ay. Grabe yun, nangyari anong hot take mo yung kay Liza Soberano? Dalawa yun eh. Di ba? May break-up. Tapos, yung isa, yung medyo madilim na past ni Liza, yung abuse. Which is, yun. Nakakatawa lang kasi mostly ng mga netizens, nag-focus sila doon sa breakup, hindi doon sa abuse na nangyari kay Liza, di ba? Di ba? Yun ang pinaka parang alarming eh. Oo. Para sa akin eh. Pero nag-focus sila doon sa breakup. Although para sa akin parang ramdam ko naman na pala wala na talaga sila. Same. Noon sinabi pa. Niya na almost 3 years sila. So basically 2022, di ba? Ramdam ko na parang wala na rin talaga sila ni Enrique Hill. Iba na. Hindi mo na makitang parang wala nang laging mga sweet diba? Na mga eksena, di ba? Kahit sa social media nila. Di ba? So, siguro na it comes in 3 siguro, di ba? Una nangyari si Jaydeen, di ba? Unang breakup, Jaydeen, di ba? Tapos sumunod, Katniel, di ba? Nag-break up, tapos sila may sumunod. Diba? It comes in 3 talaga eh. Di ba? Sino kaya nasa break up eh? Ay, sorry, ganun, nag-isip eh, no? Anyway, about dun sa abuse na. Yung sa abuse, tama. So, mas maganda pong pag-usapan natin yon kasi ito yung nangyayari kadalasan sa lipunan natin. And hindi lang sila isa yung nakakaranas nito, kundi marami pa sa mga kababayan natin na nakakaranas din ng ganyan na hindi natin alam at hindi rin nila nasasabi sa mga kinauukulan. Parang nananatiling tinatago lang nila. Tinatago lang nila, no? Siguro nahihiya, gano'n. Siguro isa rin, bukod sa nahihiya, natatakot. Natatakot. Medyo weak-minded sila pagdating doon. Pero kaya guys, sa mga nanonood, kung kayo nakakaramdam, kung kayo ay naabuso, huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong sa ating DSWD, sa ating mga kapulisan, sa ating mga
otoridad, may mga NGO dyan, Kahit mga yata sa LGU. barangay, pwede lumapit, Sa barangay, no? sa barangay. Pag inabuso kayo or naging victim kayo, huwag nyo hayaan maging victim kayo forever. Yes. Makipagtulungan kayo sa mga kinakukulan para mailigtas kayo. Gawin yung inspirasyon to si Liza Yeah. na naging matapang. Maging Diba? matapang. Hinarap niya talaga. And Oo. para, ayun, kinuwento niya. Hindi siya natakot, hindi siya nahiya. Ikinuwento niya para maging aral din. Oh, Diba? Isipin nyo, maging yung struggles niya, pwede nyo i-adapt din sa inyo sa mga struggles nyo daily. Kahit hindi kayo na-abuse, pero gawin yung inspiration. Yung nangyari kay Liza Soberano. Which, ganun din ang nangyari kay Jeneline Mercado. Nung bata pa si Jeneline, parang Meron same din din, yun. napuso din siya, napugbog na siya. Nung bata pa siya. So, na-overcome niya, di ba? Naging starstruck siya, naging... Oo, Diba? sumikat at masaya na ngayon. So kayo guys, kung na-abuse kayo, huwag nyo isipin hanggang doon na lang kayo. Lumaban kayo and magpa-prosper din yung career nyo. So huwag nyo isipin na porket may madilim kayong nakaraan, Yes. hindi na kayo magpa-prosper. Magpa-prosper din. Basta keep the faith lang and also, yan, maging ano lang tayo. Porsigido tayo kung anong gusto nating career. Tingnan niyo si Liza ngayon, asan na ba siya, di ba? Ang layo-layo na narating nila. Oo, may ano siya, may nagkaroon siya ng Hollywood movie. Napanood ba yun? Yung Hindi naman, pero Frankenstein? nabalitaan ko. Balitaan mo? Oo. Tsaka parang nag-dub siya, di ba? Parang yung, meron siyang isang movie na nag-dub siya doon. Talaga? Parang, Ano, dubstep? Ano ba? al-dub sa iyo. Ano? Talaga, nag-dub siya? Nag-dub Oo. siya doon. Hindi ko na matandaan yung movie na yun eh. Pero sumikat din yung movie na yun. Di maganda, yun nga. Well, wala. So parang nagkaroon din siya ng iba pang career na hindi love team. Parang gano'n. Oo, di ba? Yun nga eh. Supportan na lang natin kung fan kayo ng Liz Queen, di ba? Supportan pa rin natin sila ngayon kahit nawala na sila. Oo, tama. Same sa Aldab, di ba? Kung hindi man nagkatuluyan, di ba? At least supportahan natin yung mga idol natin. Parang puro break up yung ano, no? Oo nga. Topic natin. Pero wala, ganun talaga. Kahit na breakup, umaayos naman yung mga career nila. So, supportan natin si Liza kasi, di ba, hopefully magkaroon ulit siya ng new project sa Hollywood, di ba? Kasi, di ba, Pinoy Pride eh. Dapat, di ba, homegrown. Dapat supportahan natin yung mga ganyan. Pero ano bang name ni Liza ngayon talaga? Hope? Hope. Di ba parang mas gusto ba niya na tawagin siya na Hope? Parang gano'n, ano? Pwede, pag-asa. Hope Hope, Soberano. ganun. Hope Soberano. Hope Soberano. Akala ko dati si Garillo ni Hermat. Hope. Kaya ba? Meron pa ba nun yan? Ewan ko. Napabili ako si Garillo. Sindihan mo na. Okay. So, ano pa ba ang topic natin? Ito, hot na kay Nadia. Nabita mo ba Yung resignation. Oo, nag-resign daw si Nadia. So, nagkaroon ng kontrobersiya sa Senado about involving Nadia Montenegro. And yun, nag-file siya ng resignation. Ikaw, partner, sa tingin mo, napilitan ba siyang mag-resign? Kusa ba siya nag-resign? O ano sa tingin mo? Sa klase kasi ng social media ngayon, na ginajudge ka na. Wala pang malinaw na, di ba, na information about the issue. Pero, andun na, ang dami ng judgment. Feeling ko both yan. Na-pressure siya doon. Na-pressure siya? Oo, na-pressure siya na. And siguro na, as a public servant, mas pinili lang niya na mag-resign para na rin linis yung opisina. Pag nawala ako dito, so wala na yung issue, linis na yung opisina na to. Parang sa Japan. Oo, parang ganon. Pag nagkaroon ng issue ang isang public servant, talagang nagre-resign sila. Yun ang culture sa Japan kasi talaga pag nagkaroon ng issue, totoo man o hindi, allegedly, Totoo man o hindi. umaalis sila sa pwesto nila para magkaroon ng malino na maayos na paglilitis, di ba? Pinagkaiba lang sa Pilipinas, hindi blurred. Di ba? So, yun na nga. Pero... yun. Yung nangyari kay Nadia, pinagtanggol siya. Nagtanggol kay... Kaibigan niya, close friend niya na si Angeli, Pangilinan na better half ni Gary V. Yun, sinasabi ni Angeli na di siya naniniwala na si Nadia would do such thing na gano'n. Kasi nga, sabi niya, magkasama sila sa isang fellowship Christian fellowship, and then bukod doon, marami na pinagdaanan si Nadia, di ba? 25 years ba? 25 years na magkaibigan. So nakita niya yung struggle ni Nadia. So hindi siya naniniwala na talagang ginawa ni Nadia yun.
malamang sa malamang naman marami talagang alam tungkol kay Miss Nadia, si Miss Angeli. Oo Kasi naman. nga, 25 years, di ba? 25 years na magkaibigan. So, Tsaka yung struggles ni Nadia nun regarding do sa, nagkaroon siya ng cancer, di ba? Mabuti na-overcome niya yun. And then, yung mga dagok na iba't ibang mga chismis sa kanya. Like yung, public na rin naman yung regarding kay Baron. Yeah, and dun sa naging surprise love child nila. Oo, di ba? So, yun. So, yun nga, pinagtanggol ni Angeli si Nadia on the alleged na ano sa kanya na regarding dun sa involvement niya. Oo. So, ano pang ano masasabi mo dun? Kung ikaw pinagtanggol ka, anong mararamdaman mo? Uy, maiyak ako. Maiyak ka? Maiyak ako. Kasi syempre, magiging very thankful lang syempre dun sa kaibigan ko. At saka I think hindi lang si Angeli yung yung Oo, hindi lang nagtatanggol. siya. Marami din sila. May iba pang mga kaibigan sa showbiz na nagpapatunay. So, wag muna tayo mag-judge siguro, no? Oo, huwag mo tayo mag-judge kasi under investigation naman eh. So, sila naman kakondak ng investigation. Siguro kung ano lang magiging ruling kung ano talaga ang ano. So, hayaan na natin yung investigation yung Oo, hayaan na lang natin sila. Tsaka, yun, nagmamatter din yung mga sinasabi nitong ibang tao na, mabubuting tao naman to eh. Itong mga nagsasalita for Miss Nadia di ba? Tsaka wala na, piling ko, hindi nahaluan ng politics or anything kasi, di ba, alam naman natin, magkaiba ng spectrum. Naman, si Angeli, tsaka si Nadia, di ba? Di ba? So, talagang friendship talaga yung ano nila. Hintayin na lang natin siguro. Tama, wag tayong basta mag-prejudge. Tsaka wag naman masyado sa social media. Oo nga Alam ko mainit, lalo na involved ang politics, di ba? Basta politics, mainit na mainit. Kaya guys, abangan nyo, magkakaroon kami ng mga guests. Abangan nyo lang kung sino maging guest namin, ha? Siyempre, yung mga... Sino ba? Papa P? Parang gano'n? Papa P? Di ko alam. Hindi natin. Alam mo naman, maraming gusto mag-guest dito sa show natin. Oy, grabe Sinasala natin yan, ha? Episode pa lang ito, pero... Sa episode, pila sila, Di ba? Taylor Swift nga, di ba? Pinanong nga. Pwede pang... Pumila siya. Tsaka Speed Diddy. Oo. Kahit na gano'ng kadami yung baby oil sa katawan, hindi siya makasingit sa pila. Talagang... Oy, abangan nyo yan, abangan nyo guys, kasi magiging exciting first to. guest namin, guys, ha? Yes, oo. Baybayan nyo, Marites on air. So yun na nga guys, ako nga pala ang inyong Tito Ace, ang Tito Chismoso. At ako naman si Claire Santiago, ang inyong Marites, ang Marites nyong mami. At dito lang guys sa Marites on Air. Nga pala guys, don't forget to like and subscribe sa aming mga socials sa Facebook and also on YouTube. Don't forget to type in Diskurso on Air. And also, don't forget din po to visit diskurso.ph. Yan guys, like and subscribe. We promise, bibigay namin lahat ng gusto nyong malaman in and out of showbiz. Magkakaroon kami ng mga guests. Magkakaroon kami ng mga blind item. Abangan guys, niya. And magkakaroon din ng knock-knock. Joke of the day. Meron din ba? Di ba joke, guys? Sige, first episode. First episode na, pagbigyan na natin. Kwento ko na lang kasi ito ang nangyari to, Okay. May yung uncle ko, taga-Tondo kasi yun eh. Alam mo naman sa Tondo, di ba? Nagkakahilaan ng wire, nagkakanakawan, nagkakahilaan ng Meralco wire, di ba? yung uncle ko, taga-Tondo siya. May nakaaway siya doon. So, nangyari, tinaga siya dito. Oo. Ang ano nga eh. Pero nakaligtas siya guys ha. Don't get me wrong. Nagkaroon siya ng taga dito. Nung nakaligtas siya, nagpakain siya sa amin. Ang hinanda niya, yung mga hinanda niya. Nilagang baka, nilagang saging, nilagang mani. Puro nilaga. Alam mo bakit? Nilaga. Kasi pag may taga, may nilaga. Oh my God, natawa. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya,
ng kamera sa likod, may inggit sa likod ng ngiti, may ibibigkas na makulit. Heto na mga Mars, heto na mga sis,